Durant may babala sa gustong mag-double team sa kanya. Ang laki palang perang nawala kay Butler. At Houston, hindi pinaisa ang Memphis ngayong season. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Sinabi ng Miami Heat na ang dahilan ng suspension kay All-Star forward Jimmy Butler nung nakaraang buwan ay dahil sa conduct detrimental to the team o hindi magandang asal na nakasama sa team. Sa muling pagbabalik ni Butler sa Heat, pagkatapos ng kanyang suspensyon sa Sabado, nalaman natin kung ano ang maaaring nagawa niya upang masaktan si Heat President Pat Riley at ang pamunuan. Iniulat ni NBA insider Jake Fisher nitong Martes na si Butler ay may ilang insidente ng hindi pagsipot sa mga morning shoot-around ng Heat. Ayon pa kay Fisher, batay sa mga mapagkukunan, humiling si Butler na gumamit ng pribadong jet sa halip na sumakay sa charter plane ng Heat. Wala pang pahayag mula kay Butler o sa Heat ukol sa akusasyon noong oras ng paglalathala. Nakatakdang maghain ng reklamo ang NBPA laban sa Heat para sa 7 larong suspensyon. Tinawag ng Union itong labis at hindi nararapat noong nakaraang buwan. Partikular, umaasa ang reklamo ng NBPA na mabawi ang $2.35 million, almost $346,000 per game, na mawawala kay Butler sa kanyang hindi bayad na 7 larong suspensyon. Kamakailan, sinabi ng former famous na player ng Heat na si Tim Hardaway na may ebidensya ang organisasyon na ang aksyon ay makatwiran. Ibinunyag ni Hardaway ang balita sa isang panayam noong linggo sa Sirius XM NBA Radio. May 10 pahinang liham si Pat sa Players Association, ani ni Hardaway. At magkakaroon siya ng pelikula na nagpapakita kung bakit niya sinuspinde ang taong ito bago pa man nangyari iyon. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, sanay na si Kevin Durant sa mga kalaban na coach na ginagawa ang lahat upang pigilan siyang mag-init sa laro. Sanay na rin siyang harapin ang mga kakaibang defensive schemes bilang isa sa pinakamabisang scorers na nakita ng NBA. Ang kakayahan niyang makapuntos sa kabila ng mga hamong ito ay naglalagay sa kanya bilang isa sa mga pinakadakilang scorers sa kasaysayan ng liga. Bagamat si Durant ay isa pa ring kahangahangang player na karapat-dapat ng tamang game plan, nahihirapan ang kanyang Phoenix Suns na makakuha ng momentum. Sa kasalukuyan, may mas mababa silang panalo kaysa talo sa kabila ng pagtitiyak ni Durant na nagtutulungan pa rin ang Phoenix locker room sa kanilang pagnanais na maging kampeon. Halos bumalik na ang Phoenix sa positibong win-loss record matapos ang kanilang pinakahuling panalo laban sa Charlotte Hornets, kung saan muling namukod-tangi si Durant sa kanyang scoring. Gayunpaman, napansin ng Slim Reaper kung paano hinarap ni Charles Lee ang kanilang laro laban sa kanyang team. Sinabi ni Durant na agad siyang hinarap ng double team ni LaMelo Ball at ng Suns sa panalo ng Phoenix laban sa bumibisitang Hornets. Bagamat epektibo itong paraan upang maalis sa kanya ang bola, binalaan ni Durant ang Hornets at ang natitirang bahagi ng liga na masama ang magiging resulta ng pagtuon lamang sa kanya. Tama si Durant sa puntong ito. Bagamat hindi kasing bisa ng shooter si Durant ang marami sa kanyang mga kakampi, sila pa rin ay mga NBA players. Magagawa nilang pasanin ang ilan sa scoring load ni Durant kung bibigyan sila ng sapat na pagkakataon upang patalasin ang kanilang shooting stroke. Bukod dito, hindi rin nagawang pigilan ng Hornets si Durant. Nagtapos siya sa laro na may 27 points from 11 for 24 shooting, 8 rebounds and 5 assists. Magandang ideya ni Lee na pilitin si Durant na umasa sa kanyang mga teammates para sa pag-score. Gayunpaman, kailangang tiyakin ng natitirang bahagi ng liga na pigilan din ang kanyang mga kakampi sa pag-score ng husto. Sa huling balita, sa hindi sinasadyang naging isang home-and-home series, nagtagpo ang Houston Rockets at Memphis Grizzlies sa ikatlong pagkakataon ngayong season at ipinakita ng home team ang tibay at tapang na unti-unting minamahal ng mga fans ng Rockets. Sa unang quarter, parang naglaro ng full court one-on-one sina Jalen Green at Ja Morant dahil pareho silang agresibo at mabilis sa simula. Sa unang play ng laro, nagdesisyon si Jalen na dumaan sa ilalim ng screen na nagbigay kay Morant ng malayang 3-point shot at iyon ang tila nagtakda ng tono para sa kanya at sa Grizzlies. Nagkaroon ng ilang maling pagbabantay ang Rockets na nagbigay daan sa Grizzlies na makapag-shoot ng mataas mula sa floor sa first half. Sa kabutihang palad, naging maganda ang laro ni Jalen Green
at ang puntos ni Cam Whitmore mula sa bench ay nagpanatili sa laro ng Rockets matapos mahulog sa double digits sa ikalawang quarter. Pansamantala nilang nakuha ang lead hanggang sa gumawa ng tawag si Tony Brothers na hanggang ngayon ay wala pa ring nakakaalam kung ano iyon. Ngunit nagbigay ito ng turnover sa Rockets at nagbigay daan sa Grizzlies na magkaroon ng run at kunin ang lead sa halftime. Nagsimula ang second half ng kompetitibo hanggang sa nagkaroon ng technical foul si Dillon Brooks kay Desmond Bane at tila sa sandaling iyon, si Brooks ay tila nag-ampun lamang ng dilim, samantalang si Bane ay isinilang dito. Pag-aari ni Bane ang ikatlong quarter at lumaki ang kalamangan sa Grizzlies. Doon nagsimula ang run ng Rockets upang tapusin ang quarter at bawasan ang deficit. Muling lumaki ang deficit ng Rockets sa ika-4 na quarter, ngunit patuloy silang lumaban. Sa kabila ng foul trouble nina Alperen Sengun at Dillon Brooks, pinangunahan nina Jalen Green at Amen Thompson ang Rockets. Isang run ang nagbigay sa Rockets ng maikling kalamangan sa mga huling minuto ng laro. Mula sa sandaling iyon, naging roller coaster ang laban. Inakay ni Jalen Green ang opensa ng Rockets habang naglaro ng mahusay na depensa si Amen Thompson sa ika-4 na quarter. Nagpasok siya ng 2 clutch free throws sa huling bahagi ng laro upang maibigay sa Rockets ang kalamangan. Hindi nag-timeout si Memphis head coach Taylor Jenkins at piniling i-foul ng Rockets si Ja Morant at laruin ang free throw game sa halip na ipagsapalaran na makapagtabla ang Grizzlies sa isang 3-pointers. Nagmintis si Ja Morant sa parehong free throws at nakuha ni Amen Thompson ang rebound ng laro kasama ang kanyang iba pang kontribusyon. Matapos maipasok ni Fred VanVleet ang 2 free throws, nag-shoot ng walang kwentang 3-pointers si Desmond Bane na nagbigay sa Houston Rockets ng matibay na panalo na nagbigay sa kanila ng mahalagang tiebreaker laban sa Memphis Grizzlies. Pinangunahan ni Jalen Green na naghalimaw sa laro na may 42 points. Gumawa naman si Amen Thompson ng 19 points, 13 rebounds, and 4 assists. At si Alperen Sengun ng 17 points, 8 rebounds, and 5 assists. Nag-ambag din si Cam Whitmore mula sa bench ng 16 points. Sa panig naman ng Memphis, nagtala si Ja Morant ng 29 points. Sinundan din ni Desmond Bane na may 25 points. Si Jaren Jackson Jr. ay gumawa din ng 17 points. Nag-ambag naman si Jalen Wells ng 14 points at si Jake LaRavia ng 12 points. Ang Houston Rockets ay may magandang standing ngayong season at maglalakbay para sa isang 3-game trip simula sa Denver sa Miyerkules laban sa Nuggets. Panoorin ang laro sa Space City Home Network o makinig sa Sports Talk. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?